para po may pakapera. Lods Kimco Top Boy. Okay, 100cc, dituti siya Lodi, ano? Ito ay 2-stroke. Pero nasa 100cc daw siya. Pero makikita natin sa kanyang block kung talagang 100cc siya o ano man. Mostly kasi Lodi, sa mga cc na ganyan, merong less yan eh. Okay, bali ang issue nito Lodi, nag-weld siya. Ayan. Nung nag-weld daw, diretso na sa junk shop. Binenta na sa junk shop yan. Okay pa naman siya Lodi, pairing okay pa. Ayan. May mga konting basag lang pero kailangan lang ng i-repair. Ayan. Yung pintura ay pwede pang pagtiyagaan. Ayan siya. Yan yung kanyang makina Lodi. Siya nga pala Lodi, kompleto papeles yan, ano. Ayan. Kaya nga lang, wala siyang deed of sale o ano pa man dahil binili lang natin sa junk shop. Ayan siya, Kimco. So ibig sabihin kung nag-weld siya, maaaring cable lang, maaaring carburetor, baka hindi lang bumalik yung kanyang piston sa carburetor o kaya sa may throttle mismo, yun ang naging problema niya siguro. Tapos isa pa nakita ko sa kanya Lodi ay yung kanyang shock absorber sa harapan nito. Yan, medyo lumubog siya ng konti dito. Naibangga siguro siya Lodi nung nag-wild, syempre hindi na nila mapatayo. Umurong siya ng konti pabalik dito. Kaya yung espasyo dito ay medyo ayan o, may kalubin siya. Ayan. Medyo dumikit na siya dito. Pero hindi pa naman siya gaano dikit na dikit. Malaki pa. Halos 2 inches lang ata. Yan eh, ang layo. O 1 inches. Ayan. Madali lang yan Lodi. Tatanggalin lang yung fork niya. Titignan ko baluktot ba yung fork o kaya yung kanyang butterfly, yung handle na humahawak dito sa may fork. Yun lang titignan sa kanya. Yung tanki pala nito Lodi ay wala siya dito, kundi battery lang ang dito. Ang tank niya ay nasa upuan. Ayun, nandun siya. Sa likod ng compartment na yan, ayun yung tanki niya, tsaka yung tutik. Okay? Ang kanyang presyon Lodi ay okay pa naman. Napakatigas pa ng kanyang presyon Lodi. Ewan lang natin, baka naipunan lang siya ng langis dahil matagal lang hindi nagagamit, kaya tumigas yung kanyang presyon. Pero makikita naman yan eh. Pagka napandar yan, makikita naman. Pagka naitaboy na natin lahat ng langis o kaya naitapon na natin lahat ng langis niya na naipon. Siyempre pagka naka-stack kasi yan Lodi, maaaring unti-unti na tumutulo yung langis niya. Kahit hindi gumagana yung kanyang tinatawag na autolob, kahit di gumagana yon, merong tumatapon doon sa loob ng block. Okay? Kaya to lumakas yung presyon. Ayun. Alam naman natin na ang langis o yung tuti nito ay isa rin sa nagpapaganda ng presyon ng kanyang head o kaya yung kanyang piston, then cylinder. Ayan. Ngayon Lodi ay babaklasin ko ito para makita yung loob ng makina, tapos ma-check na rin yung carburetor at malinis para madinig yung kanyang andar. Makikita natin dito sa kanyang makina Lodi ay medyo sariwa pa siya, ano? Ayan. Ayan, sariwa pa siya dito. Tapos okay pa. Yung mga hose lang Lodi ang medyo sablay sa kanya. Ayan, matigas na siya. Malakas yung presyon, pero di pa natin alam, di pa natin sure. Kung di ako nagkakamali Lodi, pasok yung mga ibang kasangkapan nito sa Jet 100 sa SIM. Okay.
nakita ko sa kanyang tangke Lodi ay malinis naman, kaya lang parang panis yung gasolina. Okay, yung kanyang oil ay wala na rin. Bibili tayo ng kanyang oil o yung tuti, tsaka yung gasolina niya. Bibili tayo. Tsaka natin isunod to Lodi, itong kanyang carburetor. Ayan. Baka sumasablay lang to. Pero i-check din natin mamaya yung kanyang throttle. Ito, dahil hindi na bumabalik eh. Yan. Importante Lodi, madinig natin yung kanyang andar. Siyempre, sa andar pa lang kasi Lodi, pagka makita nating maayos, okay, di maganda, isunod na natin itong kanyang body. Ayan. O yung mga dapat i-repaint dyan o ano pa man, linisan. Basta importante Lodi, makina ang ma-detect natin dito kung maayos pa siya o matino pa siya. Okay, kasi nga nasa tambakan lang to, nasa junk shopan. Halos 5 years ata na nakatambak lang doon, naiinitan, mga ganyan. Okay, bibili lang tayo ng gasolina Lodi. Balik ko muna ako Lodi ng malaking tute. Ayan, 170 ata yung ganito, yung 800 ml. Ayan, kasi nga magagamit rin naman sa mga yan, oh. Ayan. Di tute rin na makina na yan, diyan ko rin ginagamit. Ganito yung tute na ginagamit ko Lodi, kahit no on pa, ganito na siya. Yung matulin daw to kasi habulin. Okay, takbuhin. Tapos kumuha din ako ng gasolina niya, premium. Yan, yung kakargaan natin yan. So bali may mali pala akong nakita dito Lodi, pakita ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi naman siya sa mali Lodi, okay lang din naman to. Baka lang siguro nabitin yung hose, kaya naglagay sila ng fuel cap. Ayan. Pero hindi na kinakargaan ng fuel cap yung mga ganyang makina Lodi. Kung minsan, gaya ng Suzuki, mga automatic silang fuel cap, which is pagka nakahigop siya o nakaramdam siya ng pag-vibrate ng hangin na nanggagaling dito sa may manifold, ayan, dito, ay kusang nagbubukas yun. Kung mapapansin natin Lodi, ito yung kanyang tangke, ayan. Ito yung kanyang filter. Tapos andito yung fuel cap. Yung automatic fuel cap yan, ito siya, oh. Ayan. Andyan siya Lodi. Kung mapapansin nyo, bago lumabas yung gasolina dito sa tangke, ayan, ay mayroon siyang hose dito, ayan, oh. Yung maliit na hose na nakatutok dito, ayan siya. Yung butas ng manifold. Ayan. Itong butas ng manifold naman na yan, yan yung nagbibigay ng hangin. Yung pagtaas baba ng piston, naglilikha naman ito ng hangin. Ayan, pressure. Siya naman ngayon yung nagbubukas dito sa fuel cap na yan. Hindi lang makita Lodi dahil medyo madilim yung location niya. Ayun siya, oh. Ayun. Ayan. Kaya bumubukas yun at tumutulo yung gasolina papunta dito sa carburetor. Kaya hindi mo na siya kailangan ng additional na manual fuel cap dito. Okay? Ayan, papunta dito. Ganito magtrabaho yan Lodi, ipapakita ko sa inyo. Kunin natin yung hose Lodi, ayan. Halimbawa, ito yung ating manifold, yung butas ng manifold ito. Tutusok natin dito. Ayan. Okay? Iangat natin tong, yan, oh. Ayan Lodi, may tumulo na siya, ayan, oh. Kasi nga may na-detect na siyang nag-vibrate, ayan, oh. Ayan. Bali mayroon din siyang flapper doon sa may mismong fuel cap na siya naman ngayon yung nagtutulak ata o humihigop doon sa mismong check valve, ayan, oh. Ayan. May gasolina pa siya Lodi. Kaya kung sakali man na mamatay yung makina, wala na ring tutulo dito. Kung umandar naman yung makina, tsaka lang tutulo yung gasolina niya. Okay? Tsaka lang dadaloy. Okay, kalasin ko yung kanyang carburetor Lodi para malinis natin. Baka hindi na umabot to, ah. Hindi na nga aabot to. Kailangan palitan na ng hose to, hindi na aabot. Ayan. Itong makina na to Lodi ay hindi siya kagaya ng Dio tsaka yung Jet 100 na lahat kasi Lodi ng mga nasa baba ang tangke dito gaya ng Dio, Jet, basta lahat Lodi ng mga motor na may tangke dito sa may apakan, yun yung mga nangangailangan ng fuel pump.
Dumi yung kanyang carburetor Lodi. Ayan. Ito Lodi, medyo sablay yung kanyang carburetor Lodi. Ayan o, puro corrosion na. Sa tagal siguro na naka-stack yan. Kaya ganyan. Bago siguro nila ibenta to, malinis pa siya. Kaya lang naman nila ibinenta to Lodi dahil nag-wild, nakakadisgrasya daw. Ayun, hinabol ng mga anak dun sa may junk shopan. Ayaw naman natang ibigay ng owner ng may junk shop. Ayun, natsambahan naman natin sa tagal ng panahon siguro na nandun lang na nakatingga yung makina at natutulog na yung pera. Yun, binigyan na rin sa atin. Okay. Ito Lodi, na-check din natin yung kanyang K-Jet. Hindi gumagalaw yung kanyang spring. Kailangan gumalaw yan Lodi. O baka gumagalaw din ito nung araw na stuck lang. Ayan. Siya. Okay, nagalaw na siya. Ito pala Lodi, ayun, out of camera kanina, hindi naka-play. Yung butas na yan na nakikita nyo, ito siya, barado din. Kaya wala siyang breather, wala siyang singawan. Kinabit ko na rin yung kanyang, okay, yung gasolina tsaka yung hangin. Ayan. Hindi ko na-record kanina eh. Okay, lagay natin ito kanyang... Yun, may nawawala tayong pyesa ito. Hindi pala naka-record kanina. Salita ako ng salita eh. Ito Lodi, kung mapansin natin, yung kanyang floater ay masyadong nakalubog. Okay, manual ko na nga lang. Yan, manual. Ito siya Lodi. Ayan, nakalubog siya. Isa pa yan, mag-overflow yan. Ayan o. Pagka napuno yung reservation ng gasolina, ito. Dito kasi nahihipon yung gasolina eh. Ay, madumi pa siya. Pagka napuno ito ng gasolina, itong floater naman na to, umaakyat na ganyan o tumataas para maitulak niya yung, ito naman. Ito, para maitulak niya yung needle o yung jet na yon, para hindi tuloy-tuloy yung pasok ng gasolina. Limitado lang siya. Pagka nakaramdam na naman ng pagbawas ng gasolina, ayun, bababa na naman yan. Pagka napunuan na naman yung reservation ng gasolina, ito, ayan, tumutulak na naman yan para hindi tuloy-tuloy yung gasolina. Yan din yung dahilan kung bakit nag-overflow kung minsan. Overgas siya. Okay, ngayon ang gagawin natin, yan, tulak natin to. Okay, kulang pa.
dapat yung normal. Yan ang normal nito eh. Yan. Itong flutter ay dapat pantay dito. Nakaganyan siya. So ibig sabihin, nasobra natin to. Okay, sana nga ay okay na yan. Dito naman tayo ngayon. Babad lang natin ng konti, Lodi, yung takip ng ilalim. Ayan. Saka natin linisan para matanggal yung corrosion. Okay, pwede ko nang i-assemble yung kanyang carburetor, Lodi. Isa pa. May sumama eh. Pwede na natin i-assemble, Lodi, yung kanyang carburetor. Check ko muna yung kanyang piston, Lodi, dito sa may carburetor, kung hindi siya wild. Check natin ilagay itong kanyang piston kung hindi siya nakaangat, kasi kung nakaangat to kahit kaunti lang dito sa may butas niya, ayan, labasan ng hangin o higupan ng hangin, magwa-weld yan. Mahirap po pa siyang panda rin. Okay, naka-wild siya, Lodi. Ayan. Ayan siya, nakaangat siya. Hindi pwede to. Okay, ang kailangan natin gawin dito, ito kaya. Okay, yung kanyang idle ay wala ring pagbabago kahit pihitin. Kahit pihitin ko yung kanyang idle ay wala rin pagbabago. Ibig sabihin nakapatak yung kable. Dito, Lodi, maaaring dyan may problema. Yan, Lodi, maaaring may problema sa may kanyang throttle. Ayan, baka sira na rin yung kable niya. Nakapatak eh. Sa ngayon ay tatanggalin ko muna, tusukan ko muna siya ng screw para umangat yung piston niya habang pinapandar natin, kaysa mag-wild pa to. Okay, ayan o, halos hindi na natin matanggal yung siya. Itong problema, magkasama siya. Okay, subukan natin hilain ng plies pala. Hindi pala pwede ito. Yun o. Ayun, parang epektibo.
naka-ready naman tayo kung sakali man. Ayan. Ayan. Naka-crimp siya dito. Kaya hinila-hila na lang natin. Okay? Baka sakaling pwede na yan. Balik natin yung kanyang spring. Yun. Kumaba siya ng konti Lodi. O, yun o. Ang hirap Lodi, wala tayong starter kundi dipadjak to. No, kinargaan ko ang gasolina. Kalimutan natin ihalo yung tute o nagmix. Bali magmix lang tayo ng konti Lodi sa may gasolina ng tute. Kasi di natin alam kung nagbobomba pa yung kanyang okay, autolob. Check muna natin kung may kuryente. Yan, ito yung importante. Lakas ang kanyang kuryente Lodi. So ibig sabihin pagka napaakyat natin o napapunta natin yung gasolina dun sa may cylinder ay aandar yan. Okay, yun. Ilagay na natin yung kanyang gasolina. Ayan. Ayan o, tumulo-tulo na siya. Bali, sira din yung kanyang spring. Lakas ng kanyang presyon. Matigas. Tigas mo. Hindi maganda loading padyakan, parang lumalaban kumukontra. Check natin yung kanyang magneto. Baka yung sa kanyang pag-wild ay naharos yung kunya.
panis. Ito namang kung siya. Ha? Lotion po. Lotion. Ano namang kinargaan ng lotion yan? Kailangan ba kung yung tambutso nito? Kailangan mo baklas. Kaya pala hindi makaporma eh. Parang may lotion eh. Under na to, malinis lang natin yun. Basa na naman eh oh. Wala po ba kahit pangangin? Wala eh, wala pa. Basta naman po. Para po lang eh. Baka pumasok dyan sa may kwan. Ang butso. Siyempre sa tagal na pagkaka-stop. Abot ba yung tools natin dito? Ay, isa mo dyan. Diyan. Tatanggalin niyo po ito. Ang butso. Anong size ba yan? Ito ba? Sa kabila. 12 siguro yan. 12 ba yan? Ano po? Kumain na ba kaya? Ito po. Oh my God. Oh. Dali lang. Yung cheese sa may kwan. Itas mo. Mabigat. Hello, tinanggal natin yung kanyang tambutso para mapalabas natin yung lahat ng dumi sa may okay dito sa may head. Ito po. Mayroon na yun o, lumabas na siya. Okay, tsakan mo. Okay na. Tumatagas po sa ilalim. Yo. Ganun po lang po. Oh, ganyan talaga yan. Kasi mas open na yung exhaust niya eh. Tanggal na yung tambutso na humaharang sa kwan. Mga dapat ilabas. Huwag mo yan. Okay. Okay. Marami pa. Gawa na? Apo. Okay. Up. Kumapa na. Paliguan na lang kaya natin ng gasolina. Paliguan na natin gasolina. May galon. Saan na yan? Dali. Ito, ganun.
Naikarga ko kasi lahat eh. Yun. Wala. Susupin ko na lang para makanakaw tayo ng gasolina niya. Hindi naman nakukuha ng camera. Tinapon na niya. Tubig po ata. Tubig ba? Parang lotion eh. Ito po, may bula-bula. Oo nga eh. May halo pong tubig. May tubig. Paso. Dito ka muna malakas para tumalsik. Lumayo ka. Okay na. Check natin kung hahalo pa yung okay. Para kung may pakapera. Malinis na yun, no? Tinapon na niya lahat. Okay. May backfire na po ata yan. Geng mandar na. Diba? Pero duman sa akin. Di putos kaya to? Nakakaya dyan eh. May patay eh. Lagay muna natin. Nakakaya. May patay. Ang kutsi niya. Okay. Beda. Pajak. Okay, apa ya?
maganda eh, hindi maganda yung minor niya. Tapos i-check ko na rin yung kanyang red bulb. Ayun, yung red bulb dito siguro, baka mayroong nakatinga dito. Ayan. Kung minsan kasi natitingahan yun eh, yung kanyang red bulb. Ayan. Bali, ang dami niyang tubig na naipon dun sa mismong makina. Pero wala akong problema yon. Importante, umistart siya at napanatili pa rin na malinis yung andar niya at nararamdaman ko na hindi pa naman apektado o hindi nagkalawang yung kanyang bearing. Okay? Lobat. Parang ayaw sumindi.